Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. So, kung hindi ka nakaka-relate sa mga sasabihin ko, okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Pasensya ka na kung umaalog yung camera ko ha, kasi yung aking stand ay nakapatong lang dito sa pinaka-table. So, may mga times na naaalog yung lamesa pag nagsha-shuffle ako. Ito lang yung choice natin eh. Pagpasensyahan mo na, bawi na lang ako next time. Medyo naging busy kasi ako ng mga nakaraan, no? Kaya, nito na lang ulit ako nakapag-rib. Pasensya na kayo. So, hindi masyadong maayos yung aking setup. Okay lang. Anyway, ang importante naman yung reading. Water sign. Ano yung main energy for water sign? Follow niyo ako sa Facebook, guys. Madam P. Madam Space, tapos P. 9 of Wands and the 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Ang dami pang iniisip ngayon. No? Pwede ngayon, ang dami mong challenges ngayon pagdating sa love, sa buhay mo, ang daming challenge, no? So, 7 of Cups, I feel like some of you're being delusional. Sorry for the word. Pero may mga bagay kasing kailangan mong i-accept at kailangan mong aminin sa sarili mo. No? You're thinking about money. Yung iba sa inyo, kung bakit ka nag-i-stay sa isang situation, kahit alam mo medyo magulo na dito, kahit na alam mong mahirap or masakit, I feel like nag-i-stay ka because 10 of coins, money. Either, eto ha, may nakukuha akong ganito. Yung iba sa inyo, maybe you are in a relationship, pero kaya ka nag-i-stay sa relasyon na yan kasi usaping pera. Yung iba naman sa inyo, might be career. No, kung hindi man dito sa taong mismo na to yung money, pwedeng, kasi yung career mo, hindi mo pwedeng basta-basta iwan. So on and so forth. Parang ang hirap magsimula ulit, ang hirap, etc. etc. Ang daming rason. So ngayon, yan. Masyado kang, alam mo yan, napapagod ka na rin. So ayaw mo na lang gumawa ng action na alam mo medyo mas nakakapagod. Sino ba itong person na nakakonect mo pagdating sa love? Person na nakakonect mo pagdating sa love. Anong sign to? Water sign. Knight of Cups. Gusto ko na itong taon to. Mahal ka niya. May offers nga sa'yo. 3 of Cups, gusto niya na reconciliation. 10 of Cups, kasi mahal na mahal ka nitong taon to. Parang kahit ano naman yung gawin mo, kahit anong problema, parang itong taong ito yung willing tanggapin ka. 8 of Cups is here, so ang iba sa inyo, pwede may family na involved. Kaya niya ginagawa yon. Kaya nagiging ganun. By the way, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka naman po mag-next video. Emosyon ninyo sa isa't isa ng person na ito. 4 of Coins. So ngayon, pwedeng sarili mo iniisip mo ngayon, gusto mo makapag-ipon. The Hierophant, Taurus energy, and the Hermit. This is Virgo energy. I don't know, but some of you, a lot of you, are thinking na parang kailangan mong gawin yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Dahil kung hindi mo gagawin yon, ikaw ang kawawa, ikaw ang mahihirapan, ikaw ang masasaktan. Utak yung ginamit mo. In a way, yung iba sa inyo pwedeng masyado ka naging makasarili. Yeah.
makasarili in a way na pwedeng kahit alam mong mali, ginawa mo pa rin. So, ano yung emosyon ng person na ito nakakonect mo? Nakakita ko na maraming offer mula dito sa taong to. 8 of Wands, the Knight of Coins, 2 of Swords. So, there's definitely separation na nangyayari sa inyo. Alam mo, willing siya mag-take ng risk. Sa inyong dalawa, pwedeng gusto niya mag-take ng risk sa'yo kasi mahal ka niya. Pero ikaw kasi, utak kasi ginagamit mo eh. Ano ba talagang emosyon mo dito sa tao to? King of Swords, 7 of Swords, naiisip mo siya, naaalala mo siya, pero wala akong nakuha dito regarding emotions. Oh. The Wheel of Fortune. I feel like maraming changes ang nangyayari ngayon. Tell me about this. Regarding sa communication ninyo, communication mo with your person or communication mo with other people, the Emperor is here. Yung iba sa inyo, you could be a cross-watcher, ha? Emperor, okay. May mga gusto kang mabuo, may mga gusto kang mangyari. So, sa ngayon, parang kina-cut off mo itong person na to kahit mahirap, masakit. Nalulungkot ka pero kina-cut off mo siya. Kasi pwedeng hindi ka kasi sigurado eh. Kaya mo ginagawa yun. Hindi ka sigurado sa kung ano yung kahihinat na ng connection ninyo. Hindi ka sigurado regarding sa emosyon niya para sa'yo. Yung iba, pwedeng hindi ka sigurado kung ikaw ba'y tatanggapin ng, I don't know, family ng person na ito. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? I see you waiting. Nakikita natin, there's this possibility na hindi lahat eh. Pero a lot of you pwedeng mag-reach out dito in the near future sa person na to. Kasi dadating at dadating sa point ng buhay mo na parang, alam mo, gusto mong mag-reach out sa person na to kasi ito ay nagdudulot ng lungkot at sakit para sa'yo. Pero pwedeng may mga bagay na magpigil para hindi mo gawin yon. The Four of Swords, yung person na to wala siyang gagawin. I'm really, really sorry to say. Kasi parang nakikita natin na ginawa niya na noon yung mga dapat niyang gawin para sa'yo. It's just you na nakikita natin na pwedeng hindi ka nagtiwala doon sa mga bagay na ginawa niya, mga offer niya sa'yo. So nakikita natin that you are the one na naging dahilan kung bakit maaaring hindi nagtuloy ang connection nito. So the Eight of Swords is here. So nakakita tayo dito ng pambablock. The Queen of Coins. I feel like a lot of you, nasa kanya yung kailangan mo. Pero natatakot ka or possible na pwedeng, I'm seeing the number 3. I don't know kung may number 3 ka ba sa birthday mo or yeah, a lot of 3. Or sa taong to. Or recently, pwedeng magpapakita yung angel number na yun sa'yo, 333. So nakakita tayo dito ng pambablock. Na pwede maging dahilan sa'yo para malungkot, masaktan ka. The Nine of Swords is here. So this is pain. This is stress, anxiety, depression. Yung iba sa inyo pwedeng magdulot ng lungkot itong pagkawala nitong person na to kasi pwedeng dumating yung point na gustuhin mo mong mag-reach out
Kaya lang mahirapan ka ng abutin siya. Pero hindi naman, nakikita natin hindi siya nagkulang. Pinagdudahan mo lang yung mga bagay na binigay niya. Or sinasabi niya. Honestly, yung iba sa inyo, ikaw ang may mali. Kahit reading mo to. So, anong advice dito? 5 of Wands, ipaglaban mo. Kahit hindi ka sigurado, 4 of Cups. The Fool, take the risk. Kasi with the Queen of Swords, may mga bagay na talagang mawawala. Pero kung ang choice mo is ang mawala siya, nasa sayo na yun. Pero kung gusto mo talaga siya at magiging totoo ka sa sarili mo, may ibang tao at ibang sitwasyon, ibang bagay na mawawala sa'yo. Wala naman talagang permanente sa mundo eh. May mga mawawala naman talaga eh. Choice mo lang talaga kung ano yung dapat or gusto mong mawala talaga sa buhay mo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.